Banwa. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang wayan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Cayetano pag-question ang amay na pagtistigos kan pamayukan NBI. Presidente Marcos biyaheng Singapore. Ngunya na aldaw. Sa ilabang pamayukan mga bareta, pagiging pamayo ni Puhalte sa DOH, piglalauman na mapamaray sa serbisyong pansalud sa mga namamanuan. Alangkaw na multa kontra sa mga nag-aapon basura, pig-orlayan na kan gobyerno. Sa lado lokal, Bureau of Fire Protection digdi sa Naga, pinakusog pa ang inspeksyon sa mga boarding houses, antes man ang pagbalik eskwela kan mga estudyante sa kolehiyo. DepEd Camarines Sur nagaandam na sa pinahiwas na school-based feeding program. Sa lado sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, bagyong si Josie nagluya bilang tropical depression, panibagong LPA, nagbabantayan sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Sa luwas kan Pilipinas, Trump admin naglansar nin kampanya tangarig isuway an asinmanda bungkagon an ICC. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, pag-question ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ang kahagadan kan House Prosecution Panel nagibuo na mas amay sa schedule ang pagtistigos ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Cayetano, dahil dapat na ang sarong pamayukan ahensya ni gobyerno ang nagdidikta kung noorin siya maatubang sa impeachment court. Inidama tapos hagado ni House Prosecutor asin Iloilo Representative Lawrence Defensor sa impeachment court na tugutan na magtistigos si Matibag ngunya na Martes. Sa sarong surat ni Matibag na pigpadara sa House Prosecution Panel kan Julio Jess, sinabi kay ni na maatindir siya sa sarong summit dapit sa scams asin man transnational organized crime duman sa Thailand, kaibahan ang Federal Bureau of Investigation asin ang Royal Thai Police sa maabot na Hulyo 21 asin man 22 dahil ligdi hinagad subot na gibuhon ang sa iyang pagdistigo sa mas amay na petsa na pwede sa House Prosecution Panel o kaya antes mag-abot ang Hulyo 20. Nagkontra ang defense team asin pigsabi ka ini na may nagadanay na mga patakaran sa pag-schedule kan mga testigos asin kaipuhan man daang magkaigwanin bastanting panahon tangarig na makapag-andam para sa cross-examination. Hinagad kan defense team na oan kopya kan imbitasyon ni Matibag sa summit asin kan sa iyang travel authority dahil digdi pig-oktaba mo na kan impeachment court ang pagresolbir sa kagadan mantang pigahagad o pigahalat pa ang sinambit ng mga dokumento. Mientras tanto, pigo-konsiderar ka ng NBI na seryoso asin totoo ang subot assassination threat ni Vice Presidente Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director kan NBI, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, na kabali sa mga testigos kan prosekusyon sa ikapat na artikulo kan impeachment katakod kan grave threat kontra sa presidente. Sa sarong online media briefing, sinabi subot ni Duterte na nakahanap na siya nintawong magadan kay Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos as in dating Speaker Romualdez, in kaso da siya magadan. Kan panahon na ito, pigpapamayuhan ni Lotok ang Cybercrime Division kan NBI asin man bago ini pigkonsiderar na credible ang mga pahayag ni Duterte, pigsabi ninda na pig-examine ang nyaon sa konteksto kan mga sinabi pati naman ang reaksyon kan mga tawong pigsasabi sa huma. Dinagdag pa ni Lotok inibaman kan NBI sa saindang pag-examine
anayon tapahayag ni Duterte kan Oktubre 18 kung saan sinabi kaini na gusto daang pugutan din payo si Marcos sa pag-analisar pigtertimbang kan NBI ang paagi kan pagkakasabi literal na kahulugan kan mga tataramon klase kan sugo as in relasyon kan mga embwelto. Tinawandoon pa na bilang ikaduwang pinakalangkaw na opisyal ka nasyon, may kakayahan si Duterte na gibuhon ang sinambit ng mga paghuma. Tapos kita kan mga bareta, ilabyog niya to sa lado lokal. 18 anyos, arestado, ninhuli sa kasong acts of lasciviousness igdi sa syudad ni Naga. Detalyas kan na bareta, Boyet Paderes. Naaresto kan mga operatibo kan Police Station 5 sa pagkipagtabangan kan tracker team kan Naga City Mobile Force Company and kan Naga City Police ang sarong 18 anyos na lalaki na taga dyan sa Barangay Lerma. Labis to ang suspect na si alias Wen. Si Wen, inarestar huli sa kasong Act of Lasciviousness in relation to Republic Act 7610 na may rekomendadong piyansa ng 36,000 pesos. Matapos ang pag-arestar, ipinaram sa akusado ang rason ta siya pig-aresto. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, dahan-dahan mga bareta sa lado nasyonal. Mabiyay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore po ngunya na aldaw, Hulyo 14 asin 16 para sa working visit. Sigon gipalas Press Officer Attorney Castro, parte kan pagbisitaan pagpakusugan bilateral relations kan Pilipinas asin Singapore na nakatalaan maging masunod na chair kan Association of Southeast Asian Nations sa maabot na taon 2027. Kay ban sa schedule kan Presidente, ang bilateral meeting kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan piglalauman, didiskutiron ang pagpahiwas kan kooperasyon sa trade and investment, environment as in man health, siring man ang regional as in global development. Piglalauman man na liwat na paaaprobaran kan duwang nasyon ang sa indang commitment sa ASEAN centrality as in regional stability. Makikipartisipar man si Presidente Marcos sa private roundtable discussions kan Milken Institute duman sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan makikipag-meeting siya sa mga business leaders kasunod kan pagmidbid sa Pilipinas bilang upper middle income country. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, piglinaw ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na implementasyon kan wage hike sa National Capital Region nakatalaan na ipautob sa maabot na Hulyo 25. Sigon Tolentino, ang petsa kan implementasyon kan aumento sa sweldo, ini kasunod kan opisyal na pagpublikar kan NCR Wage Order No. 27 kan Hulyo 9 na nakapalaman sa minimum wage workers kan 85 pesos na increase sa saindang aldawan na sweldo as in pigo konsiderar na pinakadakulang single day wage adjustment na ipigpapautob sa Metro Manila. Subot base sa direktiba ni Presidente Marcos na pakarahayon ang kalidad kang buhay para sa mga obrerong Pinoy, ang wage increase iniday papautob sa duwang ornada. Ang enot na trans kaini nasa 60 pesos magiging epektibo sa Hulyo 19 ngunyan na taon, mantang ang ikaduwa na nasa 25 pesos ipapautob sa Enero 20 sa masunod na taon. Rason tangarig na ang daily minimum wage para sa mga non-agricultural workers nagapakol na sa 780 pesos. Mientras tanto, ang daily rate kan mga obrero sa agrikultura, serbisyo as in retail shops na may 15 o mas dikit na mga obrero, as in manufacturing firms na may trabahador na mas mababa sa 10 regular na mga obrero, ay mapakol man na 743 pesos. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, Paman Giraray, sinabi kan Palasyo Malacanang na salud ni Senator Rodante Marcoleta dapat da maging mayor na konsiderasyon mantang yaon sa kustodiya ini kan mga otoridad. Sigon kay Attorney Claire Castro, dai dapat na isugal ang kondisyon kan senador as dapat sana nasunodon ang sabi kan mga doktor. Pigtuldukan man ni Castro ang issue kan subot special o kaya preferential treatment kay Marcoleta
matapos ining bisitahon ni Vice Presidente Sara Duterte asin man Senador Robin Padilla. Ang Sandigan Bayan subot iyo ang may huring desisyon kung si Isay ang pwedeng tugutan na magbisita sa senador. Sangon niya na mantinido si Marcoleta, nagtitinir sa PNP General Hospital para man mamonitor ang sa iyong salud matapos aristaron ka nagtalikod na simana sa Bertud kan warrant of arrest na pinaluwas kan Sandigan Bayan. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, paman giraray, uyon si House Deputy Speaker Janet Garin sa pagkakanom raki bagong Health Secretary Dr. Bretanico Fuhalte Jr. Sinabi ni Garin na dati man naging Health Secretary, nakaibahan niya ng magtrabaho sa si Fuhalte, asin nahiling niya ang professionalism kaini, asin tibay asin tutoda ang pagserbisyo sa publiko. Kumpiyansa si Garin na ang magiging pamamayo ni Fuhalte sa Department of Health mapamaray sa serbisyong pangsalud sa publiko. Piglalauman ni Garin na sa tao kan dakol ng mga angat o problemang inaatubang kan DOH, masisiguro ni Fuhalte na makikinabang ang lambang Pinoy sa mga programang pangsalud kan gobyerno. Inasigurar ni Garin ang sayang suporta sa bagong Health Secretary sa paagi ini kan pagtulod kan mga reforma na mapamaray sa healthcare system kan sa tuyang nasyon. Sa iba pang mga bareta, hinagad ni Senator Judge Mig Zubiri sa defense team na magpaluwas ka naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na binawi o pignigar na day totoo ang subuot pananakot niya na ipapagadan si Presidente Marcos, First Lady Lisa Marcos, asin dating House Speaker Romualdez sa impeachment trial. Pigkwestiyon ni Zubiri ang defense team na apera sa blanket denial na pigsumiter sa impeachment court. Igwapa ba ang ibang ipig-issue na statement ang Vice Presidente na pigninigar kaini na totoo o saro sa nang suba ang sa iyang mga pigbutasan na paghuma taong o pigpaparehas man ni Zubiri na kan kaito daki dating Presidente Rodrigo Duterte kung may masabi man ini na tungkol sa gagadanon, tulos man kaining pigasabi na joke lang o kaya nagluloko sa naman siya sa iyang mga pahayag. Walang bareta kita ngunyan sa lado nasyonal, may katapat na halangkaw na multa ang naghahalat sa mga pasaway na mga namamanwaan na nag-aapunin basura kung sa insa-insa na. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na pig-uurulayan na kan mga manunungdan na ahensya kan gobyerno na darudakulaan daan multa para sa mga daitatao magsunod sa tamang pag-apunin basura para daan makanood asin matauanin leksyon. Lagdoan sa buot ang mga ginigibong lakdan ngunyan kana DPWH asin iba pang ahensya na linigon ang mga bubulusan kan tubig asin mantinidong operational ang pumping asin man cleaning station nakadaklan sa ginigibong apunan daakan basura. Sinabi pa na may mga individual subot na nahihiling sa CCTV na nag-aapunin basura sa mga kanal asin estero asin ang iba na sa bihikulo pa asin nag-aapong kasi ng mga basura sa luwas kan bintana. Sinabi ni Castro na kung daiman makulong sa o makakatabang sa paglinig sa mga drainage dahil na maging pasaway, magtabang na sana ninhulit akong madakop ang mga ini papanimbagon sali. Aminado ang gobyerno na may mga lugar na dai pamanda at tulos na nagkukulpa ang baha ninhuli sa mga nakabarang basura kaya dai mapundo ang administrasyon na mapakarhay ang mga inasin kaipon ang tabang kanlambang Pinoy. Malata na kita ngunyan sa lado lokal, pinakusog pa kan Bureau of Fire Protection ng Disanaga ang inspeksyon sa mga boarding house as in apartment bilang preparasyon sa piglalauman na pagdagsa kan mga estudyante sa pagbukas kan klase sa mga kolehiyo ngunyan na Hulyo asin Agosto. Sigon sa BFP, nasa 90% na kan mga pigpapaarkilahan na harong harani sa mga eskwelahan ang sa indanang nahiling asin kadaklan na kasunod manda sa pigpakong fire safety requirements. Kabali sa mga pigihiling sa inspeksyon, ang pagkakaigwakan fire extinguisher, maray asin daiman nakakaabalang fire exits,
fire alarm system as iba pang safety features na nakapalaman sa fire code as in man building code. Katuwang kan ahensya ang mga barangay kapag monitor kan mga boarding house tangalig masiguro na mantinidong salbado ang mga ini para sa mga estudyanteng maarkila. Padagos man, napigapagiramdom kan Bureau of Fire Protection ang mga may sadirinin parkilahan na harong na na daitulos na simbagan ang anuman nakakulangan tangarig makalikay sa pagbalgar sa lay. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado lokal, ipigpaapod na Canaga City Police Station 3 ang mga may sadiri kan junk shop sa mga barangay kan San Felipe, Peña Francia, Libuton, Calawag, Bagong Bayan Sur, asin man Bagong Bayan Norte bilang parte kan nagapadagos na investigasyon sa paghabon sa kampana kan St. Joseph Chapel dyan sa barangay Bagong Bayan Sur. Sigon sa pulis, dahil man ipigilid ang posibilidad na naipabakal na o pigprobara na ipabakal sa sarong junk shop ang hinabo na kampana na sobrang 6 na taon ang pigagamit na kana sa radit na kristyanong komunidad. Base sa investigasyon, nakuhan kan CCTV anday pa namin midbid na sospek mantang borobit-bit o purupasan kaini ang kampana alas 5 nin aga kan Hulyo 7. Sa ibabang mga bareta, arestado ang sarong ama sa iyang aki asin saro pang individual sa ginibong bypass operation kan Minalabak Municipal Police Station sa Barangay del Carmen del Rosario, Minalabak kan Hulyo 12. Giniboan operasyon kan pinagsarong pwersa kan mga otoridad. Sigon sa pulis, naarestar ang sospek matapos subot na magpabakal kan sarong sa shining pigtutubadan Shabu sa sarong police poster buyer sa ginibong search incidental to lawful arrest. Naka-recover pa subot ang mga operatiba nin kadagdagan ng mga sachet na igawa kan laog kan pinagtutubadan na Shabu. Mientras tanto, mas naging aktibo ang Bulkan Mayon, Kasubanggi matapos mag-abot sa pinakalangkaw na kabtang kaini sa presenting eruptive episode kaini. Sigon sa P-Box, naging mas enerhiko ang Strombolian activity sa Summit Crater na nagtupga nin darakulang nagliliwanag na mga tipak ning gapo. Asin man padagos na nagpapahiling kan pagdalihig kan lava sa Miisi asin Bonga Galis. Nakuhan ang aktibidad kan bulkan bandang alas 8:29 lampas ning alas 9 asin man alas 10 nin Banggi Kasubanggi. Mantinido ang alert level 3 kan Bulkan Mayon, higot na pinapangalad ang paglaog sa laog ang 6 na kilometrong permanent danger zone, ninuli sa peligro kan biglaan na pagputok, pagdalihig kan lava asin man pagtupganin mga nagbabagang gapo, asin man pagtiris nin gapo, asin ang pagbulos kan pyroclastic density currents o ang inaapod na ozone. Sa iba pang mga bareta, oring bareta kita ngunyan sa lado lokal, nagaandam na ang Department of Education Camarines Sur Schools Division's Office para man sa pagpautob kan pinahewas na school-based feeding program mantang pigsa sa pinalpa ang procurement kan mga kakanon at sinibapang kakaipuhanon para sinambit ng programa. Sigon sa DepEd, target kan programa na matauanin masustansyang kakanon ang mga estudyante na may hababang timbang tangarig makatabang sa pag-iwas sa malnutrisyon o kaya man pagkapurog. Pero sa kindergarten as in grade 1, kabali man sa programa ni bapang underweight learners sa elementarya base sa indang health profile. Sa oras na matapos ang procurement process, tulos na ipapanao sa mga eskwelahan ang mga food supplies tangarig mapo na ang feeding program. Kabali sa mga itatao sa mga benepisyaryo, ang hot meals, gatas, asin iba pang masustansyang kakanon. Nagalaom ang Department of Education na sa payakan programa, may inaan ang numero kan mga aking kulang sa nutrisyon, asin mapapamaray na ang sa inang salud asin man paglaog sa saindang mga klase. Bareta kitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, nagluya na bilang sarong tropical depression ang bagyong si Josie, mantang mantinido sa laog kan Philippine Area of Responsibility sigun ini sa pinakahuring report kan Pag-asa. Mientras tanto sarong panibagong LPA ang nasa iripan sa distansyang poko mas o menos 820 kilometros sulnupan kan extreme northern Luzon sa luwas kan Par. Sigon sa Pag-asa, may katamtaman posibilidad ang sinambit ng LPA na maging sarong bagyo sa laog kan masunod na 24 oras.
padagos na pigomonitor kan pag-asa ang hiro kan mga weather disturbance asin pigsabihan ang publiko na mantinidong nakatutok sa mga special na weather bulletin kan pag-asa. Unang balita na kitangon sa luwas kan sa tuyang nasyon. Naglansar ang administrasyon ni US President Donald Trump ninsarong kampanya tangarig isuway asin bungkagon ang International Criminal Court ninhuli sa pigokonsiderar kaini na huma sa soberanya kan Estados Unidos. Sigon sa report pinahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na pegas sasayumahan kan Estados Unidos ang poder kan ICC na mag-imbestigar o mag-examine sa mga namamanuan asin mga opisyal kan nasyon. Subot inisyal na kamauutan kan ICC na imbestigaran sanaan mga matitinding pagbalgar alagad naging mas radikal asin daa sukdulan ini sabay sabi na daiman daa tutugutan kan Trump administration ang korte na paghumaan ang mga opisyal kan Amerika maging sinda US President Donald Trump asin iba pang arog ni dating Presidente George Bush. Haloy nang pigasabi na mayong otoridad ang ICC na mag-imbestigar asin man aramo o imbestigaran ang mga Americans, partikular na ang mga miyembro kan militar. Sigon sa State Department official na pigahagad na daina da pangaranan, nagkapira sa mga pigkokonsiderar na opsyon para i-target ang ICC, iyon pagpautob kan travel bans, revokasyon kan visa, pagpakusog pa kan sanctions kontra sa ICC, asin sa indang affiliated organization asin diplomatic pressure sa ibang nasyon para magkalas gikan sa International Tribunal. Meron tanto sinabi man ni ICC spokesperson Oriani Meli na daiman da makomento sa ngunyan ang korte katakod sa sinabit ng issue. Ayan mga tugang ang tiniripon niya itong bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa paghatod ng mga bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako si Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, igwa na po kitang 40 minutos, makalis na po ang alas 12. Bueno. Dito na nagparapalo yung bata. Nahaloy ako may pick up po lang kaya ako dyan nag-irinat pati sa kuyang tali nga Pastor Serge. Bueno, alaw kita nin Martes. Mairibang kita mga tugang hasta alauna. Igdi sa programang Pairan-hiran sala, ini po ang sa endong amigo Yetbo. Boyet Paderes po, sa lado teknikal, siyempre si Pastor Serge Marmol. Maray na unto. Welcome po sa Martes na edisyon kang programang Pairan-hiran sana. Maray na unto ki Madi Dunya Merlin de la Vega. Maray na unto Madi. Maray na pagkaunto sa Endomam. Seriet mo in Pastor Serge. Hari po ki Lauro Rivera San Jose. Si Kathleen Soldevilla Galapardo. Maray na unto po ma'am, pabati man po ang mga ko, si Kian, Sian, at Lian. Puro may yan, Thanks po kasi from Olag, Pequeño, Tinambak, Camarines Sur. Siyempre, sa mga magurang ni Kathleen, dyan sa Antipolo, o sa Tinambak, Camarines Sur. Sa mga taga Tinambak po, dyan sa Binalay, maray na hapon po sa Indogabos. Bueno, ano ang atin? Mainit-init ang panahon na partner. Kuyan, dapat perming may darang payong ka anytime pwedeng uran. Buwagsak ang uran. O ining kuyan partner, ikaw halimbawa
may pakasal ka o bagaman bertihan mo. Pag may buraot partner, yan, layason mo, papadakop mo sa tanod do basag lang naglaog, nakikakan. Ay kung di man siya nagapasaway, papakakanon ko. Bakong arong ignisa sarong ipinost kan sarong lalaki, ani kan iba-ibang reaksyon sa social media. Saro na partner na lalaki, pinadakop sa mga barangay tanod as in security personnel huli sa pakikikain o nakikakan siya sarong wedding reception, maski na bako siyang imbitado. Sigun sa lalaki, haloy na daan niya ini nga ginigibo. Sige lang ang tunog-tunog din sa simbahan kon igwag ikakasal pagkatapos pag turulasan kang tao pasiriguman sa wedding reception, na iba na siya. Pagkarakan kakan man siya. Ang ini partner na ma-interview sigun sa lalaki, naghahalat lang siya sa luwas kan simbahan, at nakikisabay sa mga bisita patungo sa resepsyon para makikakan, as in magplastik, makapag-uwi pa ng pagkain para sa iyang pamilya. Ipinaliwanag ng lalaki na ginagibo na ini huli sa matinding kahirapan at sa hangaring makapag-tao ning masaram na pagkakan sa iyang mga aki. Sigun pasigdi, nagpabisto siyang may kaugnayan sa simbahan, bagay na bahagi rin ng isinasagawang pagberipika sa insidente. Hati ang opinyon kan netizens na may mga naawa sa kalagayan kan lalaki. Ang iba naman ay ginigit ang kahalaga ng paggalang sa pribadong pagtiripon at paghingi ng pahintulot. Mayo pang pinapalos na opisyal na pahayag ang mga kinakaulong ang mga otoridad dapit sa posibleng mga reklamong isasampa. Ako partner, halimbawa. Okay, partner, alat mo na bago ako mag-comment, bago kita mag-comment, ikaw dyan na may nag-chat dyan sa imo, basahon mo muna. Bago kita dyan mag-comment. Papaabutan ko muna na maray na udto si amiga ko Rose Bermudo na nagdadangog daangon yan. Kumusta ka na, migay? Anong atin? Yan. Si Mikay dyan sa may partikan Mabolo, maray na hapon po sa Inluga, boss. Ako partner, halimbawa ako yan. Ako, kung bisa nagkakaigwa man ng okasyon, may kung siseng nangangalukan pa nga ni. Itong mga taratambay dyan sa lawas, madala ka mo, karakana ka mo dyan. Araw ka ni, talagang maintindihan tayo ni, makairak man baga. Maski pa maghaga dyan, kung dakulban sa nanghanda. Kaya ka nga ni, garo naghanda tayo, ipapakakan mo. Kaysa maglain na baga ka na may handa ka, pastor, may paribawa pista, naghanda ka, nagkatay ka ng urig. Pagkatapos ang handa mo, pinangimot mo, nagkaparanos. Kanugon ka ito. Yung mga arog kailing sitwasyon, dapat iniintindi talaga sana. Nag-aalop man garo, nagugutom. Gusto man na madaraning masiram. Mahagan pa yan, may plastic luman. Ang ibang naganda baga ang plato, papatuson yung plastic. May matalain luman, papatuson. Bubugkuson itong plastic, iuuli sa eda para ito nga ang mga aki man niya makakakan. Hindi yung talaga mga araw kailing mga sitwasyon makahirak man gabos kita kaipuan ang pagkakan. Dapat nga ni pinapadara yung nga mga nagrara. Ako partner araman na piyesta sa barangay niya. Biruon mong nagbakal pati siyang gayong trapal ta pinalibutan ito sa iyang kuno. Ito bagang tanda mo si dyan sa Kamaligan duman sa araw mo man yan sarong pigtrabahohan ta ka ito duman sa Kamaligan duman. Itong sadit na ko yan duman na pigtrabahohan tang iribahan kita gadto. Ay ta pig ko yan to. Mga ano baga to? Pinatos ring trapalaan sa indang tanda mo to cyclone wire bagang nakapalibot sa inda no. Ay pinatos ito ning trapal.
Piyesta yan ha, piyesta. Abo lamang madulaan. Ano? Masupugon lugod. Kung may, ako part na minsan, naraya naman ako kang napapanusan baganin Ay, kakanon. sayang bagaan na pagkakan kung na mapano sa naman Halimbawa- tapos iaapon mo. Oo, halimbawa Kinabangan na kan mga aki, kan mga nagugutom, ay imbis na napakinabangan, iaapon ta, panos na dahil na pwede. Halimbawa nga banggi, may birthdayhan nga sa Indo. Halimbawa, nagluto ako ng dakol na bihon, may pansit pa ako sa ka-spaghetti. Gusto ko kaya, yan tulong iyan. No, day man ako nakadakit duman sa balyong harong, day ko natakwanan. O pagkaaga may natada pa. O day habo ko naman magpada o kaya subanggi, siyempre maisip, subanggi nga day ka na nao. O ngunyan nga yata, mili mapapanuso na yan. Ako partner, pa itong kagawad pa ako duman sa barangay mi sa Ragay. Pag nagpipista, ay siyempre, ang dalagan kal mga bisita, mga tao duman sa kuya. At sulusulo akong konsyel duman sa sitio na ito. Ay, pag galuto kaya, bugtak na ako dyan sa lamisa. Kumara ka mo, kumuha ka mo dyan, dapat niya ako ubos. Pero tatanda man ako ito para sa kuya. Nagbugtak ko sa Karakasirula, kung piranggiso yan, yung bubugtak ko man yan dyan. Ang tala kaya parta, ikunal, pinapabugtak sa mga plato, naunang mga kaldero, ang kawa kayan sa lamisa, hala, kumarakan ka mo dyan. Habo ko niya kung may matatada, pumanos, saro pa yan na masabi sa kusi, kagawad ngayon, napanusan ngaya ning handa, malaya pa man nga siya, talay pinakakalay. Akong gusto ko, sirot, ubos ang sa kuyang handa, at ang aning dako lang maging happy, mabasog. Pwede man na kung halimbawa gusto mo magtada ka man panira mo, di maglaag ka na sa mga kaganin, isaray mo na. Hindi ako ginigimo itong ko, itong saray na yan. Itong nasa loob. Pero bako man itong idudusay mo na dyan na garo naman pigpaparatos naman lugod. Tama lang. Plato-plato sa naman, kuyan, Tupperware. Dahil, ang gusto kong sabihin, halimbawa nga ipapakakan mo naman talaga sa inda, ito man makarakan, tamili sinasabing ipapaubos nga yan, si makarakan man. Itong kaya sana. Ito man disinting pagkuaman sa naning kakanon, bako man na itong garo naman kamo mga halop. garo naman niya kamo mga kuyan-kuyan. Ano, igong apod ka yan, bakong halop. Paslo, bako. Igwapan saro. Kaya, bako manaarog ka yan. Hindi mo ka magpailing na arog ganyan sa mga handaan. Okay man lang yan. Pagkaigwaling isusupog, isusugad. Alat, isa ito may mga birthday ngunyan. Mahiling daw kita didikan may mga kumpleanyo. Baka maka-kumpleanyo lamang kita ngunyan. Pakabutan tanin maray na hapon si Kutmalong. Ano nang nangyari kay Kutmalong? Ay, kalabang pati nag-reply sa kuya Kutmalong Ano lang sitwasyon mo, Kutmalong? Ay, may mga nagbe-birthday, kaya lang dahil mo man mga bistado na nagbe-birthday. Batian ha? Kung siya. Dapat marinood to, ki Binsky Modino na nagbe-birthday siya. Ngunyan, ang mga Modino, mga taga San Fernando po yan. Roy Sibulo, maray na hapon sa imo. Igaro si Dabargad sinini Oka na may mga arak na nagbabakalan niyang arak. And si barkada ni Peach, si Drew Makalalad, happy birthday sa imo Drew na nagkukumplean man mo niya na aldaw. And kitsa Esther Moyo, dyan sa San Isidro sa Magaraw, happy birthday sa imo Cha Esther. Maray na udto po sa iba pang nagkukumplean nyo. Ngunya na pit sa 14 kana bulan na Hulyo. Pita 14 na Allensburg, maray na hapon. Disperas nguwan, pastor. Saan? Disperas nguwan, pit sa 14. Saga 15. Ako dahil ko na naiintindihan. si Boyet nakalimutan na ng panahon. Nakalimutan na ng panahon. Kamo maligaya. Kami ni Pula malungkot. Aputan mo si Pula, tabali nagsasabi ng totoo. Bueno, kuya. Iya pa rin sa rong kuya partner ang pagiging mayong utang na buot. Isang nakalulungkot na pangyayari ang naranasan ni Debbie Stevens sa rong empleyado sa New York nang magpasya siyang mag-alay ng kanyang kidney para mapabilis ang paggaling ng kanyang boss na si Jackie Brucia. Hindi man naging direktang tugma ang kanyang bato sa kanyang boss,
ang pag-donate niya ay naging daan o para mapabilis na makakuha ng donor si Russia sa pamamagitan ng isang exchange sa program. Gayunman, matapos ang masilang operasyon, nagkaroon ng komplikasyon si Stevens na nagdulot ng pananakit ng kanyang katawan at pangangailangan ng karagdagang oras para magpahinga. Sa halip na pasalamatan at unawain, pinagalitan siya ng kanyang boss sa pag-absent. Inilipat siya sa malayong opisina na malinaw na isang demotion. At hindi kalaunan ay tinanggal pa sa trabaho. Utang na buta ng mapistidi, ining Jackie Bruce na ini, na nag-donate na nga ni, ning kung bakong igdi kay DB, pwedeng siya magraan, ay utang na loob. Gusto magpahingalo, talaga siga karamsin po. O hala, lakaw-lakawin na. Dahil ka pwede nga, tanggal ta ka lang. Lay off ka lang. Igdi sa trabaho. Ayun, may datang bus ini. Itong iba nga ni, sige nga pahingalo kay puan mo nga ning kusog. Saka delikado man sa nagdo-donate nin kidney ta. Siyempre matatada sa saro na lang. Malay mo pag abot ng panahon, maraot man si saro niyang kidney, di mayo na siya nga. O kaya delikado man baga ang nag-dudunat. Yun ang malupit, Pastoro. Ikatubod ka igdi. Nung gitnang panahon, nung unang panahon, ang kakulangan sa siyentipikong kaalaman ay nagdulot ng maling paniniwala tungkol sa pagbados. Ayon sa mga tsorya, nung panahong iyon, tsoryang medikal kan panahon na iyon, na nagmula pa sa mga sinaunang pilosopo, ang kanang bahagi ng katawan o ining inaapod na bayag ay nauugnay sa init at kalakasan na gumawa ng mga anak na lalaki. Habang ang kaliwang bahagi Di ko naman ay malamig talagang at mahina sayod-sayod na mo, nagdudulot ng anak na babae. Dahil sa matinding pagdanais ng mga pamilya, lalo na mga hari at dugong bughaw na magkaroon ng tagapagmana ng kanilang kayamanan at apelyido, maraming kalalakihan ang piniling ipatanggal ang kanilang kaliwang parte katawan. Sa pamamagitan ng masakit na operasyon. Nagtutubod sila na kung ang tanging kanan lamang ang matitira, masisiguro nindang lalaki ang magiging bunga ng kanilang pagsisiping. Bako man yun ta. Bako man lang sa iyo kaipuan man sa babae baga para nagsaro to sa kamakakagibong. Hali mo kaya saro mo ngayang bitlog nga ta pakaipuan mo yung lalaki halin ta kaya sa si mga pagtubod pa nila pakatong mga laboratorio. Mga pagtubod pa sa nakatuan mga itadata ngayon sa kanan mo ta ngani ngayang makaaki kaning lalaki. Itong sa too, aliun ta to ta baad puro babae ang maging aki mo. Ini mga kaduko, mga kuyan ini. Mapaka itong kuyan mo. Sinauna pang mga kuyan ini. Maray na udto dyan kay Boy Natong nakaantabay sagod si Vanji. Yes, Boy Natong, kumusta naman si Boy Natong? Ano na sitwasyon ni Boy Boy Natong? Yung aki bagano. Dapat dahil mo patanggal ang duwa mo. Dahil na nakakahaman doon. Dahil wala pa pero may intact yung duwang lawlaw mo na yan ngaling makahaman ka babae man o lalaki. The birthday daangon yan si Edmond Pielago Kalagbangan, si Pukot Camarinesor. Ansa dito natugang pero cute, sabi ni. Ako may bisita ka Subago. Tugang yan ni side ni Boy Natong. Tugang ni Boy Natong si Edmond Pielago. Kalagbangan si Pukot. Kasi man itong bisita mo Subago na babae. Ay sinangga na tong cellphone di para dangog tato. Ayo. Si Madam Piñaridondo ang apelyido kato. Taga sa ito. Taga Luba-Luba sa Libmanan. Ay, rayo ko Luba-Luba. Rayo daan Luba-Luba. Sabi niya rayo. Ano nga ako ang sana ngayon makaabot ka sa mo. Ano nga ako ang muyaon man sa indong kangangalasan. Ay, bukid po nga duman. Nga ako may salog, mayo. May dagat, mayo. Ano nga ako nyaon? Bukid. Ako kasi nagano ka tubig sa puso. O bagaman sa bukal. Sa sakdo. Tugang da pala ni Kuya. No, tugang pala ni Vanji. Si Edmond Pielago. Sabi ni Vanji, no rin po kita ma-chill-chill.
ano na lang, sa mga rin dyan, busy kaya ako. Pag dahil na ako sibot, may mga piga-asikaso pa ako ngunya na mga panahon. Pag mga ordinary di kayo, di ako pwede sibot kita ngunyan. Kumusta na lang sa mga taga Panikwason na nakaantabay ngunyan. Makusog ang radyo dyan sa Panikwason sa Naga City. Lanesburg, marinaod to sa imo. Sabi niya, pa-share na lang po kamukuno rin, sabi ni Banji. Sige nata. Kuno rin dyan Sarawan pa ka magpurparigos naman sa salog kaban dyan, ano? Oo, para pa-share ako. Malinig, ano? Ay, Ako ang tuyo ko naman tong masitas na pigo ko ako sa bukid. Ito ang sa kuyang misyon. misyon. Bueno, inabot na kaya kita nin oras. Buhay mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa agaliwat. Mag-iriwanan kita si Boyet Paderes po. Sa lado technical po, Pastor Serge Marmol. Asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas. Salamat po kasi ano pa ang tabay. Kan pag-irima Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Ikiriparo kong pirmi aldabanggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason. Matag na sa kong itinanong mataba